Sound check. At sa pamagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Today is December 24. At bispiras ng Kapaskuhan. At salamat sa Panginoon tayo ay nasa tamang lugar. At it's so ironic kapag ang mga tao, lalo na mga mananampalataya, ay pipiliin na mawala sa gawain ngayong umaga. Kasi technically, kanino bang birthday ang pinagdiriwang, and they will be absent sa gathering na inutos ng ating Panginoon para sa may kinalaman sa nagdiriwang ng kanyang at ating yung kinikilalang kaarawan ng ating Panginoon. Not the date, I mean, kundi yung pag-alaala sa kanyang pagdating at pagkakatawang tao. Nevertheless, welcome po sa Sunday morning service. This is sa Jesus Christ Baptist Church. Napakagandang umaga, mahalumigmig, pero ang sarap ng sikat ng araw. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. And we are very much excited sa gawain natin ngayon. At siguro ho, nakita nung iba sa inyo yung post natin sa ating mga group chats and social media pages. Ang ating hong gawain ngayon ay may kakaibang schedule sapagkat kinikilala din naman natin. Meron tayong mga kapatid na baka magmamadali pang mag-shopping, umuwi at magluto para mamaya hong hating gabi. Ang ating hong service ay magtatapos sa umaga, ay nasa regular na schedule, but yung ating afternoon service will be a little bit shortened. Magsisimula tayo ng mas maaga, 1:00 ng hapon. So, ina-encourage natin yung iba, kung gusto nyo ho at kung maaari, dito na lang tayo mananghalian. Meron tayong hinanda, huwag na kayo mag-alala, no? Meron tayong konti lang naman na inihanda. Kung sakaling wala kayong ulam na dala-dala, pwede tayo dito magsalo-salo. Nevertheless, ang 1 p.m. ang simula ng ating second service, and then matatapos ho agad yan, somewhere around 2:30ish. And then mabilis na prayer meeting ang gagawin natin, and then tayo ho ay uuwi na. At alam ko yung iba sa inyo ay mayroong mga plano para po mamayang hating gabi. Now, kung gusto nyo kaming anyayahan para kumain sa inyo, ay biro lamang ho. Nevertheless, ay yun ang ating schedule. So sa hapon ho, ang atin hong pagkakaiba, mas maaga mag-i-start 1 at sisikapin natin matapos ng 3:00 ng hapon para ho sa iba pang mga schedules nyo ho this day. But our priority this morning is to worship God. I hope wala doon sa umiikot-ikot na baboy ang isip nyo ngayon. I hope wala doon sa lulutuin nyo mamaya. I-focus natin sa pagsamba sa ating Panginoon. We will start with our Sunday school. Hinggan natin ang ating poging tagapagpaawit para ho sa atin hong... Ba't di mo suot yung shades nung nakakuha mo sa exchange? Hindi, biro lang. Come here, Brother Tristan. Tayo po tumayong lahat at tayo po umawit sa Panginoon. At tayo po imawit sa Panginoon. Awitin po natin, Books of the Bible. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, and Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. These are the books of the Old Testament. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st Timothy, 2nd Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1st Peter, 2nd Peter, 3 John, Jude, and Revelation.
Magsipo na po lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. I-ready ko lamang po yung ating pag-aaralan. Ililipat nga pala. Ayun. Okay. So muli magandang umaga po sa ating lahat. Magpapatuloy po tayo sa ating lesson patungkol sa understanding homosexuality and its gospel remedy. So pagpapatuloy natin itong pag-aaral patungkol sa issue ng LGBT or sa issue ng homosexuality. Kung paano natin mas lalong maiintindihan itong bagay na ito and the issues na pumapalibot dito sa bagay na ito, particularly sa homosexuality, at paano natin maiintindihan kung paano ito ipinapahayag ng salita ng Diyos. And of course, our very goal ay maunawaan natin, matutunan natin kung paano bubuksan ang ebanghelyo para sa kanila. Paano tayo makakatulong sa kanila. And the latter part ng ating lesson ay paano tayo makakapag-minister sa kanila. Ano? So, kamakailan lamang po, si Pope Francis, as we know him, which is the Pope ng Roman Catholicism, siya according ito yung headline ng CNN, ang title ay Pope Francis authorizes blessings. Take note of the word na ginamit, blessings, for same-sex couples. So binigyang linaw naman ito ni Pope Francis na hindi niya nile-legitimize o di kaya ginagawang legal ang kasal ng isang same-sex couple, kundi meron silang blessing from the church, which is the Roman Catholic Church. At ang sabi niya, ito yung sinabi ni Pope Francis, there is no intention to legitimize para gawing legal yung kasal or anything, but rather to open one's life to God, to ask for His help to live better, and also to invoke the Holy Spirit so that the values of the gospel may be lived with greater faithfulness. Now, the problem here, kung titignan natin, napakaganda naman din talaga ng sinabi ni Pope Francis. Bubuksan natin, diba? Bubuksan yung buhay ng isang tao sa Panginoon para humingi siya ng tulong sa kanya, paano siya mabubuhay ng maayos. Titignan natin, maganda yung kanyang sinabi. Pero ang problema dito is disregarding the truth ng sin na pinapractice ng mga homosexuals. So how can we, paano natin may apply yung latter part no, to invoke the Holy Spirit para yung values ng gospel ay maipamuhay? Paano mangyayari yun kung nasa kasalanan ng isang tao? So makikita natin dito na ang Roman Catholicism unti-unti niyayakap na. Niyayakap not hindi para to minister unto them, kundi para tanggapin unti-unti yung kasalanan na naroroon. At yun yung mali. Yun yung mali, no? Na makikita natin na ginagawa rito ng Romano Katolika. And actually, hati ang buong simbahan ng Roman Catholic pagdating dito. Maraming mga priest, kita nyo, no? Even sa kanila, may mga priest na hindi rin agree sa naging decision na ito ng Pope. And actually, kung nasusubaybayan ninyo, hindi ito ang first time
na nag-announce patungkol sa LGBT. Itong Pope na ito, si Pope Francis, makikita natin yung progress niyan unti-unti. Hindi malayo na minsan isang araw makita natin na tatanggapin na rin ng Roman Catholicism ang same-sex marriage. Hindi malayo. Maaring ito na yung simula nito. Kumbaga may blessing na. And I don't know kung may idea po kayo pagdating sa blessing na ginagawa nila. Of course, sabi ni Pope Francis doon sa mga sinabi niya, hindi naman ito parang may ritual pa na gagawin, hindi nakabihis yung pare or may mga tao nakabihis na pangkasal, kumbaga ay to justify. But then to bless it, para ibigay mo yung blessing mo doon, ibig sabihin sinasang-ayunan mo yun. So yun yung kaya nahati even the Roman Catholic Church pagdating dito kasi nga they know for a fact na kapag binigay nila yung blessing nila doon sa same-sex couple na yon, ibig sabihin nag-a-agree sila doon. And so it means na nag-a-agree sila for the very sin. And so magkaroon lang tayo ng very very short recap para umusad tayo. Last time ito yung naging fundamental truth para sa pag-aaral natin, which is God's original design. Gusto ko po na ma-establish natin na merong original na disenyo ang Diyos. May disenyo talaga ang Diyos sa tao, may disenyo ang Diyos sa lalaki, may disenyo ang Diyos sa babae, at may disenyo ang Diyos sa pagsasama ng dalawang tao, in particularly man and a woman. Yung union between a man and a woman. At nakita natin yung mga fundamental truths na ito dito sa mga puntos na ito. Una, nahati yan sa dalawa, that is marriage is created by God. Na ang pagkasal ay nilikha ng Diyos. Ito'y galing sa Panginoon. And that sex is good. Actually, ang Diyos pa nga ang nag-utos na kayo'y umayo't magpakarami. It is a gift from God. At makikita natin sa ilalim ng mga katotohanan na yon na ang Diyos ang siyang may akda ng kasal. Ibig sabihin, kung siya ang author ng marriage, if God is the author of marriage, ibig sabihin, ang Diyos din ang may karapatan na maglagay kung ano yung mga nakapaloob sa kasal. Dahil siya yung may akda nun, siya yung may author nun. And not only that, ang Diyos ay nag-assign na kanya-kanyang role sa lalaki at sa babae. Makikita natin from the example kung paanong binigay ang example ni Adam and Eve, kung saan yung responsibility ay ibinigay ng Diyos kay Adan, and particularly sa pangunguna, paglilid sa nilikha ng Panginoon. At kung translate natin ito sa family, ibinigay ang leadership sa lalaki, at yung babae ay ang kanyang role is to be a helpmeet doon sa nilikhang lalaki ng Diyos. So meron silang magkaibang role, but then pantay ito, parehas kayo, kumbaga pantay kayo in humanity level, pero magkaiba kayo ng role. And so marriage is designed by God to be between man and a woman. Ang ikinasal ng Diyos, ang ipinagkaisa ng Diyos doon sa hardin ay isang lalaki at isang babae. And again, kung makikita natin, nakita ng Diyos si Adan, hindi mabuti para sa kanya ang mag-isa. Kumbaga, lagay natin on a human level, naisip ng Diyos, nalilikha siya ng isa pang nilikha, napupunan sa pagkukulang ng isang taong ito, na kulang siya. Dahil hindi maganda para sa kanya na nag-iisa. Pero ang nilikha ng Diyos ay hindi isa pang lalaki, kundi ang nilikha ng Diyos ay babae. So ibig sabihin, from that truth, makikita natin na ang pupunan sa pagkukulang, sa kakulangan nitong taong ito na nauna niyang nilikha ay isang babae. Kaya nga makikita natin dito na ang original design ng Diyos ay pagsamahin, hindi ang
ang lalaki sa kapwa niya lalaki o ang babae sa kapwa niya babae, kundi ang isang lalaki at isang babae. Yan ang original design, and that sex is good. It is meant to glorify God. Ito'y ginawa ng Diyos para luwalhatiin siya ng tao. And it strengthens the bond between the husband and wife under the covenant of marriage. Take note, under the covenant of marriage. Ang sex is good if it is under the covenant of marriage. Hindi ito, sex is good naman pala, so pwede na natin itong gawin. No, it is under the covenant of marriage. Ibinigay ito ng Panginoon as a gift kay Adam and Eve dahil sila ipinagkaisa ng Panginoon. It is designed to be a union between two persons of the opposite sex. And so nakita natin last time na hindi lamang ito relationally, pinagkakaisa kayo ng Panginoon, but even organically. Ibig sabihin, the physical body itself. And so, biologically speaking, hindi mo mapagkakaisa ang parehas na sex organs. That will never happen. So organically speaking, dinisenyo ng Panginoon, even our very bodies, our very physical bodies. Dahil sa ganoong paraan niya tayo pagkakaisahin, and of course, it is meant to propagate the human race. Para palawakin, paramihin, palawigin. And that will never happen sa isang same-sex marriage or same-sex couple. At makikita natin, pag itong fundamental truths na ito ay sinira, makikita natin, diyan papasok ang kasalanan ng homosexualidad. Kapag dinisregard natin itong mga truth na ito, itong mga katotohanan na ito, diyan papasok ang kasalanan ng homosexualidad. And so, we came to a conclusion na ang homosexuality is a rebellion. Ito'y pagre-rebelde laban sa orihinal na disenyo ng Diyos. Ibig sabihin, the sin of homosexuality, ayaw niya doon sa original design ng Diyos. Ayaw niya doon, ayaw niya rito sa mga katotohanan na ito. It is a rebellion against the original design of God in gender roles. Nung ibinigay ng mga role, di ba? Na pag-aralan natin last time, so sino magiging leader sa isang kapwa lalaki at lalaki? Sino magiging helpmeet doon sa parehas na babae at babae? Sinong kanyang i-helpmeet? Kung parehas silang technically i-helpmeet, sinong ililid ng lalaki at lalaki kung parehas silang leader? Or designed to be a leader? It is a rebellion against the gender role, sex and marriage. Sex and marriage. So now, we'll move on sa ating topic. At gusto ko lamang po na makita natin itong dalawang terms na ito dahil ito yung magagamit natin para din mas madali para sa akin na gumamit ng mga words. Makikita natin itong dalawang words na ito, heterosexual and homosexual. When we say heterosexual, ito yung mga tao na with inclination or attraction sa opposite sex, lalaki, babae. Okay? Yung homosexual, ito yung sa mga same sex, no? So, para lang po merong malinaw. Alright, so pupunta tayo ngayon sa biblical view of of homosexuality. The biblical view of homosexuality. Paano nga ba tinuturo ng Biblia, ng salita ng Diyos, itong bagay na ito, itong issue ng homosexuality? Una sa lahat, homosexuality is defined as an action. It is an action. Ang homosexualidad ay isang bagay na merong ginagawa, merong nangyayari. And when we go to the scriptures, very consistent ang salita ng Diyos pagdating dito sa word na ito. Na every time na gagamitin yung term na homosexuality or every time na itatopic,
itong bagay na ito ng homosexuality, palagi ito na mayroong kaakibat, may kakonekta na action na ginagawa. Homosexuality is consistently described in Scripture as an action. It's either a physical act or an internal thought pattern. Take note of the word, it is an internal thought pattern. It becomes a pattern. And the Greek term na ginagamit dyan ng Biblia is arsenokoites. Arsenokoites, which is introduced as the primary word used in the New Testament to define male-to-male sexual relationship. Magbibigay lamang po ako dito ng ilang mga talata, well actually napakarami. Napakarami na mga talata in particular sa homosexuality, pero magbibigay lamang ako ng ilan. At una na nga po dyan is in Leviticus chapter 18 verse number 22, you shall not lie. The word lie, is an sexual act, sexual activity with a male as with a woman. It is an abomination. Ito'y karumal-dumal sa Panginoon. So makikita natin kung paano ginagamit ng salita ng Diyos itong issue na ito, palaging may kaakibat na action. And at this time, ito yung action ng sexual activity ng isang lalaki sa kapwa niya lalaki ng katulad ng ginagawa ng isang lalaki sa babae. So there is an action being done at ang verdict, ang hatol ng salita ng Diyos, it is an abomination. Ito'y karumal-dumal sa harap ng Panginoon. At ang sabi ng Leviticus chapter 20 verse number 13, kinuha ko yung sa translation ng NLT kasi ginamit dito yung word ng homosexuality. If a man practices homosexuality, having sex with another man, ibig sabihin ang assumption is a man having sex with another man as with a woman, both men have committed a detestable act. Isang karumal-dumal na gawain. They must both be put to death for they are guilty of a capital offense. Later on, mas bibigyan natin ito ng diin, itong bagay na ito, itong topic na ito, Pero makikita natin from the Word of God na ganun kabigat, ganun katindi tinitignan ng salita ng Diyos itong issue na ito. Na itong act ng homosexuality ay karapat-dapat sa bitay o kamatayan ng isang matagpuan na nagpa-practice ng homosexuality during the Old Testament ay papatayin. Ibig sabihin, ganun kabigat itong kasalanan na ito. Hindi ito katulad ng iba na kapag nakahawak ka ng patay, maglinis ka, pumunta ka dun sa templo, maglinis ka. Hindi ganoon eh. May mga ganoong kautusan, hindi ba? Pumunta ka ron sa templo, gawin mo itong ganitong mga bagay, pero hindi ganoon. Yung matatagpuan na isang lalaki na sumisiping sa kapwa niya lalaki ay papatayin. Shall be put to death. Ganun kabigat, ganun katindi, tinitignan ng Biblia itong issue na ito. Now, here's the thing. Ito ngayon yung nangyayari. Gusto ko maintindihan natin ngayon yung nangyayari sa loob ng issue na ito. Una, a person may be born with the tendency to be attracted to the same sex, just as same people are born with a tendency to violence and other sins. Mga kapatid, lahat tayo ay merong tendency na maging katulad ni Hitler. Lahat tayo ay hindi lamang yung mga serial killers ang merong tendency na pumatay ng tao. Lahat tayo ay merong tendency na gumawa ng mga anumang mabibigat o karumal-dumal na kasalanan. We all have that tendency. Hindi tayo mas mabuti sa kung sino mang kriminal.
Hindi tayo mas matuwid sa kanila. We all have that tendency. Bakit? Dahil sa kasalanang nakatahan sa atin. It's just that, biyaya ng Panginoon na pinipigilan tayo na kumbaga ay mag-unleash, kumbaga ay kumawala yung kasalanan na yon na nasa atin. But we all have that tendency. Yung mga napapanood nating anumang mga violent acts, yung mga violenteng mga gawain, lahat tayo ay merong ganoong tendency. And so, every people, anyone actually, a person may be born with that kind of tendency na magkaroon ng attraction sa kapwa niya gender. Same sex, we have that tendency dahil part din ito o result din ito, I should say result din ito ng kasalanan. So meron tayong ganong tendency. But take note dun sa last part, but that does not excuse the person from giving in to sinful desires. Hindi excuse. Na, of course, meron tayo lahat na tendency, merong kung sino man may tendency na gumawa ng kasalanan. May tendency tayo lahat na pumatay ng tao, may tendency tayong lahat na magsinungaling, may tendency tayong lahat na gumawa ng anumang kasalanan, even the sexual, same-sex attraction. Pero hindi ito excuse. Hindi ito excuse. Para sa sino man sa atin, may tendency naman pala. So, ibig sabihin, it comes naturally. Of course not. It is not an excuse not to give in. Take note, to give in to sinful desires. Later on, makikita natin yung spiritual progression ng sin para mas maintindihan natin itong sinasabi ko. It is important to distinguish. Makita natin yung pagkakaiba ng isang homosexual behavior which is the act itself, and homosexual inclinations or attractions. Mayroong pagkakaiba itong dalawa na ito. Yung homosexual behavior ay yung act itself ng homosexuality, and there is this thing na homosexual inclination or attraction. No? Attraction. Anong pinagkaiba ng dalawa? Ang sabi diyan, it is the difference between active sin, aktibo na ginagawa yung kasalanan, and the passive condition of being tempted. Makita natin, mayroong pagkakaiba itong dalawa na to. Again, gusto ko po makita natin what happens beneath na nakapaloob dito sa issue na ito. And for us to better understand the issue and even the people na mga homosexuals, merong pagkakaiba yung homosexual behavior, yung act na ginagawa, and the attraction, yung feelings na nararamdaman. How? Dahil yung merong tinatawag tayo na active, no, aktibo na ginagawa yung kasalanan, and the other one yung passive na condition of being tempted. Na ikaw ay tinutokso nung kasalanan. Okay? Yung isa, ginagawa mo yung kasalanan, yung isa, ikaw ay tinutokso ng kasalanan. Brother Daryl, magkaiba ba yun? Yes. And actually, even the Word of God ay binigyan ito ng difference. Para before we go to that, isang magandang i-note dito yung sinabi ng Jude 1:7, just as Sodom and Gomorrah and the surrounding cities. So binigay na example dito ni Jude, yung Sodom and Gomorrah, kung saan, pag-aaralan din natin ito later on, yung term na Sodomites, at pag-aaralan natin yung issue, homosexuality nga ba talaga yung sin ng Sodom and Gomorrah? Dahil may mga issues yan nakapalibot doon. So sabi dyan ni Jude, just as Sodom and Gomorrah and the surrounding cities, which likewise indulge in sexual immorality, and tignan nyo to, and pursued a natural desire. Take note dun sa word pursued, a natural desire. Merong term doon, a natural desire. Yan
yan ang description ng Bible doon sa homosexual attraction. It is unnatural. Hindi ito natural na desire. So ibig sabihin, it happens, nangyayari talaga itong klase ng attraction na ito. Again, we go back doon sa sinabi natin kanina, any person can have that tendency na ma-attract sa kapwa niya lalaki o kapwa niya babae. Maaari na hindi ito, maaring hindi ganun kasama. Pero marami ako common sa mga babae, 'di ba, na uy, ang ganda nitong kahit kapwa niya babae. Maaring hindi ganun kasama nating nakikita kumpara sa isang uy, lalaki, uy, ang pogi mo, bro. Kumbaga, maaring hindi ganun kabigat. No? Maaring hindi ganun kabigat, but let me use that example to say na anyone could have that tendency to be attracted to the same sex. Anyone. Dahil ito'y kasalanan. Anyone. At ang sabi dyan, yung attraction na yon, it is an unnatural desire. Hindi ito normal, hindi ito tama. It is unnatural. It is, well, later on makita natin, it is a result of sin. Unnatural itong desire na ito to be attracted dun sa same sex. And take note of the word na ginamit, adjective, kung tama ako, or adverb, kung ano man po ang tama, pursued. Pursued, unnatural desire. Ibig sabihin talagang kumbaga sa word, hinabol mo talaga. Ginagawa mo talaga. There is an action. So makikita mo na naroon yung feelings, yung attraction, yung unnatural desire, pero ang binigyan ng diin dito ng salita ng Diyos is the pursuing of it. Ibig sabihin talagang nag-go ka ron. Talagang pinupuntahan mo, sinusundan mo, hinahabol mo, ginagawa mo talaga. Alright? So makikita natin from this ay dinidistinguish ng salita ng Diyos ang homosexual behavior, the act itself, the pursuing ng unnatural desire, and the homosexual attraction, which is the unnatural desire. Now, we have to take note of this. Homosexual behavior is sinful. Ito'y makasalanan. The behavior itself, yung act na ginagawa ng isang homosexual, whatever that is, it is sinful. But, the Bible never says it is sin to be tempted. Na ito'y kasalanan na matukso. Again, homosexuality, just as any other sins na ibinibilang o nililista ng salita ng Diyos, it is sinful. But the Bible never says it is a sin to be tempted. Simply stated, a struggle with temptation may lead to sin. Yung struggle mo sa temptation, yung struggle natin, yung pakikipagbaka, pakikipaglaban natin sa tukso, may lead to sin. Ito'y maaaring magdulot sa atin na magkasala, but the struggle itself, yung pakikipaglaban doon, yung matukso ka doon, is not a sin. Paano natin nasabi? Ang sabi ng salita ng Diyos, ito yung spiritual progression. Makikita natin dito how the Word of God states yung progression ng sin. Sabi dito, but every man is tempted, siya'y natutokso when he is drawn away of his own lust, yung nilalaman ng kanyang puso, and enticed. Then when lust had conceived, it bringeth forth sin. Ito'y nagdadala, nagdudulot, nagbubunga ng kasalanan. And sin, when it is finished, ito'y nagbubunga ng kamatayan, which later on makikita natin even the sin itself, homosexuality, will bring forth death. It will destroy. Ano makikita natin from this very text? Ng James chapter 1 verses 14 to 15. Ito yung progression ng sin. It starts with the desire.
Doon sa desire. Ano yung nilalaman ng puso mo? And then so, yung temptation, and from the temptation mula sa desire, it bringeth forth temptation, doon ka itetempt based doon sa iyong desire. And yung temptation, kapag ka nag-give in ka ron sa temptation, doon sa tukso, it will lead into sin, bring it forth sin, and from sin, it will bring forth death. Now, to give us an example, halimbawa na lamang, para medyo mas mababaw na halimbawa, ang desire mo, ikaw ay gutom. Ikaw ay gutom, yun ang laman ng puso mo, that's your desire, gutom ka, gusto mong kumain. And so, nagkaroon ng temptation na merong isang pagkain dito na hindi mo alam kung kanino, that could be a temptation in itself. Nakita ka ng pagkain, hindi mo alam, ang desire ng puso mo, gutom ka. Gutom ka. And so, ang sin, kapag kayong pinaglaruan mo na yon sa isip mo, gutom ka, gusto ko nang kunin ito, akin ito. At lalo kapag kinuha mo na, ibig sabihin, iyon na yung, kumbaga, ay nagbunga na yung kasalanan from the temptation. Pero wag natin pagkamalian, nakita mo yung pagkain, nakita mo yung pagkain, dumaan lang yun saglit, nagkasala ka na, that's a temptation. Tukso yun. Nakuha nyo po? Nakuha nyo yung pagkakaiba? Mula doon sa desire mo, gutom ka, gusto mong kumain, nakita mo yung pagkain, you have been attracted doon sa pagkain, you have been tempted doon sa bagay na yon, and so, kapag kinuha mo na yon, dinesire mo na akin yan eh. No? Kumbaga, nag-decide ka na sa isip mo, doon pa lang, of course, it starts na. Hindi lang yung act itself, of course, yung act could start from the heart, could start from the mind. Pero wag nating pagkamalian. Gusto ko lang magkaroon ng distinction kung paano rin naman dinidistinguish ng salita ng Diyos yung desire, yung temptation, and sin. Halimbawa na lamang po, I remember, I would use myself as an example. I remember, nung ako po ay estudyante pa sa Bible School noon, hindi naman po ito kwento, nagkaroon ako ng attraction sa same sex, hindi ito, baka yun ang inaabangan ninyo, hindi po. Naalala ko noon, mahilig ako sa libro, Mahilig ako sa libro. It just so happen, wala akong budget pambili ng mga libro. So, pupunta ako, yun ang nag-uumpisa yun sa desire. Gusto mo magbasa, gusto mo ng libro, gusto mo lang din bumili ng papaalikabukan mo sa bahay, Meron kang ganun desire. It starts with the desire. Mahilig ako sa libro, mahilig ako magbasa, gusto ko mag-aral. Hindi man mahilig magbasa, gusto ko mag-aral, gusto ko matuto. It starts with the desire. Now, temptation comes in. Pupunta ako ngayon, pagpunta ko sa book sale, wala akong pera. I was tempted, maging honest po ako sa inyo, I was tempted na itago ko. Paano kaya itatago? Nakakita ko ng isang magandang libro. Hindi naman siya kamahalan, nasa 200, pero hindi ko kayang bilhin. It started with the desire. Nakita ko yung book, gusto kong bilhin, gusto kong kunin. Now, the sin comes in. Nag-check na ako ng CCTV. Asan yung angulo? Asan yung angulo? Paano kaya may tatago ito? But I thank the Lord, lumabas ako ng book sale na hindi hawak-hawak yung libro. Salamat sa Panginoon. So, it starts with the desire. Ano yung nilalaman ng puso mo? Ano yung inclination mo? And so, the temptation comes in based doon sa desire mo. Halimbawa na lamang, to give us another example. Ang desire mo, of course, nasa edad ka na mag-asawa. Gusto mo na mag-asawa. Gusto mo na magkaroon ng karelasyon. And so, anyone could be a temptation. Any woman na dumaan could be a temptation. Any woman na dadaan. And sin comes in kapag ka-desire mo na yon, nagkaroon ka na ng desire dun sa babae na yon, lustful, especially the lustful desire to that woman, but yung temptation itself, dumaan yung babae, nakita mo, again, mahirap kasi mag-draw ng line. Mahirap po kasi mag-draw ng line
kung saan na yon magiging sin na. But of course, alimbawa na lamang, ang inclination ng puso mo, ang desire ng puso mo is to have a partner in life, and so temptation comes in. It could be na anyone may dadaan, halimbawa na isang babae, that in itself is not sin. It becomes sin kapag nagkaroon ka na ng lustful desire doon sa babae. At lalo sabihin na natin, gusto mo na magkaroon ng partner in life, it just so happen na yung dumaang babae is an unbeliever. Kung magkakaroon ka na sabihin natin ay ganoong nag-give in ka na doon sa attraction doon sa kanya, and so maggagawa ka na ng mga hakbang para doon sa attraction na yun, it becomes sin. So ayun yung that's how kung paano yung progression ng sin as defined ng salita ng Diyos. It begins doon sa desire, and then papasok yung temptation based doon sa desire. Ayun sabi diyan, every man is tempted when he is drawn away of his own lust. No, yung nilalaman ng kanyang desire. Hindi ka naman again yung basic truth, hindi ka naman matatempt sa isang bagay na hindi ninanais ng puso mo. So it comes doon sa desire, and then yung temptation, whatever means na gagamitin ng diablo sa atin, and then from that, yung magko-conceive yon ng kasalanan. It will bring forth sin. And of course, yung final consummation is death. So makikita natin dito that the Bible never says it is a sin to be tempted. Yung tukso in itself ay hindi kasalanan. Again, ang kasalanan ay kapag nag-give in ka na doon sa temptation. To give as an example, Jesus was tempted. Ang Panginoong Jesucristo mismo ay natukso. Yet He sinned not. Hindi siya nagkasala. Bakit? Yung temptation itself nga ay hindi kasalanan. Ang kasalanan ay yung pag-give in doon sa temptation. I hope ay nasusundan po ninyo. Ang temptation in itself is an act, is something na ginagawa ng diablo para magkasala tayo. And when we give in doon sa kasalanan, ay doon sa temptation, doon sa tukso, doon papasok ang kasalanan. And again, mahirap mag-draw ng line, pero hindi palagi ito yung bagay na nakikita. It is something that starts with the heart, with the mind, of course. Pero kasi, itong temptation also happens internally. This happens internally. Ito kasi isang bagay na hindi mo nakikita. Hindi mo nakikita ng isang tao nag-i-struggle dito sa sin na ito. Hindi mo naman nakikita ng isang tao na nag-struggle na siya na kunin yung isang bagay. This happens internally. And example nga rito, the Lord Jesus Christ was tempted. He was tempted but He sinned not. Dahil hindi siya nag-give in doon sa kasalanan. And another example was Eve. He was tempted in the garden. Kung alam natin yung story ni Adam and Eve, Eve was tempted in the garden, but it seems that she did not actually sin until she took the fruit and ate it. It seems na hindi pumasok ang kasalanan only until nakainin nila yung pinagbabawal, yung forbidden fruit na pinagbawal ng Panginoon. So from this example, makikita natin the temptation is not a sin in itself, pero kapag ka nag-give in doon sa temptation, doon na ito magiging kasalanan. Now, babagsak tayo sa tanong na is same-sex attraction a sin? Yun bang attraction, yun bang ma-attract ang isang tao sa kapwa niya, gender, ang isang lalaki sa kapwa niya lalaki, ang isang babae sa kapwa niya babae, is same-sex attraction a sin? Well, heterosexual lust is a sin. Yung lust ng isang lalaki
sa opposite sex, ang babae sa opposite sex, no, heterosexual, yung lust is a sin, of course. Yung lust is a sin. But the attraction itself is not a sin. Yung ma-attract ang isang lalaki sa opposite sex, sa babae, or ang babae, vice versa, ang babae sa lalaki, is not a sin. Kung ako, ma-attract ako sa isang babae, ang isang babae ma-attract sa lalaki, sa opposite sex, that is not a sin. Yung lust, yung kasalanan. Yung lust, yung kasalanan. Any inclination towards something forbidden. Now, to give us clarity dito sa question na ito, sabi rito, any inclination, ano man daw yung inclination mo, towards something forbidden sa ipinagbawal ng Diyos is the result of sin. Ito'y resulta ng kasalanan. So any inclination, whatever that is, halimbawa, of course, in our context, ang inclination ng isang homosexual ay ma-attract sa isang kapwa niya, sabihin natin lalaki, sa kapwa niya lalaki. Yun yung inclination. Ito ay resulta ng kasalanan. Alright? Ito'y resulta ng kasalanan. And the sin that dwells in us, yung nakatahang kasalanan sa atin, it causes us na magkaroon ng distorted thoughts, desires, and tendencies. Dahil sa kasalanan. Dahil sa kasalanan, kaya ka nagkakaroon ng mga sinful desires, whatever that is. Whether homosexual desire, whether anumang sin na dinidesire ng puso mo, it is something na caused, idinulot ng kasalanan. And the feelings for same-sex attraction may not always be intentional. Dahil again, a person may have that kind of tendency, it may not be intentional. It may be something na na-attract siya sa kapwa niya lalaki, ang isang babae sa kapwa niya babae. It may not be willful na talagang sinadya niya, but it is nevertheless rooted in sinful nature. Ito'y nagmumula doon. Kaya, kita nyo, kaya siya nagkaroon ng ganong desire ay dahil sa sinful nature, dahil doon sa kasalanan. It is rooted in that. Kaya nga, to some extent, same-sex attraction can be seen as an expression. Ito'y pagpapahayag ng sinful nature. So, ibig sabihin, yung same-sex attraction ay pinapakita ng tao yung kanyang pagiging makasalanan. Lumalabas yung kasalanan. It is rooted in sin. At ang ganda ng sinabi ni John Piper dito, to answer this question na is same-sex attraction is sin. Sa kanyang sermon nung June 26, 2012, entitled Let Marriage Be Held in Honor, ang sabi ni John Piper, it would be right to say that same-sex desires are sinful in the sense that they are disordered by sin. Sila'y sinira, disordered ng kasalanan, and exist contrary to the God's rebelled will. So yung same-sex attraction, ay resulta ng kasalanan. It was disordered by sin. Sinira ng kasalanan yung attraction na meron tayo, na supposedly ay pure, pero dahil sa kasalanan, sinira yung attraction ng tao. From that, yung same-sex attraction is contrary to God's revealed will. Dahil again, ang natural affection, ang natural desire is for a man to be attracted to a woman, or for a woman to be attracted to a man. Yun yung natural desire. But pumapasok itong unnatural desire because of the rebellion of the heart. Dahil doon, sa kasalanan, contrary to God's revealed will. But, sabi ni John Piper, but to be caused by sin
And rooted in sin does not make a sinful desire equal to sinning. Yun ang kanyang pagbibigay linaw. To be caused by sin, dahil ito'y cause ng kasalanan, or it is rooted in sin, it does not make it, yung bagay na yun, as a sinful desire, na equal siya sa sinning. Of course, that is a sinful desire, rooted in sin, but that is not equal to sinning. Sinning is what happens, to define, sabi ni John Piper, sinning, ang pagkakasala, is what happens when rebellion against God expresses itself through our disorders. Kapag ipinapahayag na ito, ini-express na itong rebellion na ito against God through the disorders. Alam niyo po, a lot of people na nag-struggle dito sa same-sex attraction, may mga pag-aaral na marami sa kanila who struggled with same-sex attraction ay nag-wish din latter part ng kanilang buhay na sana hindi nila naramdaman o nararanasan yung ganong bagay. And then sabi rito, a passing moment, take note of the term, a passing moment, yung dumaan lamang na moment of same-sex attraction, attract ka, ang pogi ni bro. Or ang ganda ng kapwa mo babae, the passing of same-sex attraction, even if it recurs frequently, is better categorized. Ang mas dapat na category niya is temptation. It is a temptation. Of course, kapag nandoon pa ito sa level ng passing moment. Passing moment. Iniisip ko yung magandang term sa Tagalog, sumagi sa isip. I think yun na yung pinakamalapit na maiisip ko na Tagalog nito, ay passing moment of a same-sex attraction, even if it recurs frequently, is a temptation. Ito'y tukso, and not as a sin. If that spontaneous, fleeting moment is allowed, hinayaan, pinagbigyan, yung passing moment, no, mabilis lang yun na dadaan, mabilis lang yun, na you will be attracted to the same sex. Kapag yung passing moment na yun, yung mabilis na yun na pagsagi sa isip is allowed, pinayagan mo, hinayaan mo, to turn into something more, whatever that is. Kapag ka mas pinalawak mo pa yung dumaan sa isip na yon, mas pinalawak mo pa into something more, the passing temptation becomes a lustful intention, then it becomes a lust, then it becomes a sin. Hindi na siya passing moment lang na na-attract. Nakita niyo po yung pagkakaiba, no? Na mas kumbaga mas malinaw rito na when we say na hindi sin yung same-sex attraction, hindi ito yung parang gwapong-gwapo ka na, no, sa kapwa mo lalaki tapos gusto mo na rin siya talaga maging boyfriend. Pero wala kang ginagawa, hindi po yun. It is just the passing moment na you have been attracted as a temptation, parang katulad na lamang dun sa mabababaw na example ko kanina, gutom ka, nakita mo yung pagkain, naisip mo yung pagkain dahil gutom ka. That passing moment, yung passing moment is a temptation, maliban na lamang inisip mo, gusto kong kunin yun. You turn it into something more. And so, ganun din dito sa issue ng homosexual attraction. It is better categorized as a temptation, yung fleeting moment, yung passing moment, yung mabilis lang na yun na moment. And when you turn it into something more, then it has become a sin. It has become a sin. Bakit ko po ito sinasabi, mga kapatid? Dahil any one of us could be struggling with this sin. Anyone. Maaari na isa, maaring kasama natin sa iglesia could be struggling in this sin, with this sin. Sabi ko nga, this happens internally.
And we never know kung paano nag-i-struggle ang bawat isa sa atin na ikipaglaban sa kasalanan, to temptations na ibinibigay ng kasalanan o maging ng dyablo. Anyone of us could be struggling with this sin. And even anyone na mga mahal natin sa buhay, lalo mga nasa mga murang edad pa, they could be struggling with homosexual attraction. And so sinasabi ko po ito dahil kailangan nila ng tulong. Kailangan nila ng paggabay. At higit sa lahat, kailangan nila ang Diyos, kailangan nila ang Ebanghelyo. Para maitama itong bagay na ito, because this is a natural desire. This is unnatural. And so we have to help them na wag i-pursue. Katulad nung sinabi, ginamit ng Jude 1:7, we have to help them na hindi nila i-pursue yung unnatural desire na yon, yung unnatural affection na yon, unnatural at natural attraction na yon towards the same sex. Na wag ito magdulot doon sa kasalanan. We have to guide them. And of course, the gentle reminder that we have here, we may not always be able to control. We may not always be able to control how or what we feel, but we can control our actions in response to those feelings. Maaari na hindi natin palaging makokontrol yung ating nararamdaman o yung ating kung paano natin nararamdaman ang isang bagay, pero what's in our hands to control ay yung response natin doon sa feelings na yun. Yun yung nasa kapangyarihan ng ating mga kamay. And we all bear the responsibility, lahat tayo ay merong responsibilidad to resist, na ayawan, talikuran, layuan ang kasalanan. We all have that responsibility. Not because yung temptation itself ay hindi sin, ay pwede na. We all have the responsibility to resist it. Yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. To resist temptation. To resist yung tukso. Whatever that is na pinaglalabanan natin o ng bawat isa sa atin, we have to resist that na hindi ito magdulot sa atin na magkasala. And so, this happens, sabi ko nga, binanggit ko ito na maging unang punto natin before we go doon sa absurdities ng homosexuality, which later on, yun yung mga mapag-aaralan natin and the results ng homosexuality. Bago natin makita yon, ay tinignan muna natin what happens even internally, na bagay na nangyayari in this issue of homosexuality. And again, wag po sana nating pagkamalian na ang temptation, kung ang tukso ay hindi pa kasalanan, ibig sabihin, okay lang. No, we have to resist it. We have to resist it. Dapat mong layuan yun. Dapat mong talikuran. Dapat mong alisan. You have to resist temptation. With that, since magiging mahaba na po muli yung next topic natin, ay open ko po tayo for questions. In particular sa ating lesson, meron po bang mga questions or anything na maaring naglaro sa inyong kaisipan patungkol sa topic na ito? Hello po. Magandang umaga po. Yung desire po, patungkol sa desire. May mga good desire naman. Pero distinguish natin yung desire na bad. Natin i-ano yun. Ayun. May mga desire na maganda, may mga desire tayo na pagka naging desire na pangit, hindi kaya tayo nagkakasala. Yung mga desire natin mabuti, hindi kaya, ayun lang. Yes, good point po yun. Actually, kung babalikan po natin yung sa spiritual progression ng sin
based doon sa James 1, yung word na desire, could be something na mabuti. Yun yung nilalaman ng puso mo. Again, magutom ka, hindi naman po masama yun eh. Kaya yun na nga yung ginamit ko na mababaw na example. Gutom ka, yun ang desire mo. Yun ang desire mo at that time, your inclination mo at that time. Yun ang desire mo. Pwede ito na isang bagay na mabuti. The problem is, magiging problema nga po itong desire na ito, whether mabuti yung desire na yun, maganda yung desire na yun. Gusto mo na naman kumain eh. Dahil gutom ka. Kapag yung desire na yun, may pumasok na temptation, base doon sa desire na yun, ay nag-give in ka roon. Nagkaroon na ngayon ng isang sinful intention para doon sa desire na yun, that becomes sin. Doon na ngayon to nagiging kasalanan. And we can give many other illustrations or examples, pero ito nga po yung pinaka basic na progression. It starts with the desire. Whether good or bad yung desire, papasok ang temptation, and from temptation, kapag nag-give in dun sa temptation, papasok ang kasalanan. Papasok ang kasalanan. So, whatever that is. I hope nakuha ko po yung tanong or nakapagbigay linaw. Meron po bang follow-up? Wala naman. Brother Jasnel po ay nais magtanong kanina. Good morning po. Morning po. Tanong lang namin kung paano yung mga bata na merong mga ganong, nakikitaan mo na agad ng mga ganong tendencies. Consider ba natin yun na kasalanan na? Or paano natin, kung kasalanan na yun, paano natin sa kanila i-explain and yun. Alright. Thank you po. Yung topic na yun, ito-topic natin siya sa mga next topics natin. Pero to give us an answer dun sa question, may mga nangyayari nga, actually kanina nga po, binanggit ko rin, lalo sa mga mas bata, kasi sila, hindi nila nauunawaan itong attraction na ito eh. Meron nga kasing tendency because of sin na ma-attract ka even in same sex. But it is unnatural. Kaya nga sabi ko kanina, kailangan natin silang gabayan. Kailangan nating maipaunawa sa kanila na ang natural desire for a man, for a boy, ay magkaroon ng attraction sa opposite sex, sa babae. At hindi sa kanyang kapwa lalaki o kapwa niya babae. Kasi nga, we all have that tendency. At ang marami sa mga nagiging biktima nito ay yung mga bata dahil hindi pa nga nila nauunawaan. Ano ba yung tama? Ano ba yung mali? Hindi pa nila masyado na-distinguish na itong nararamdaman nila ay mali. So, ang role natin, hindi lamang bilang nakatatanda, kundi bilang mga mananampalataya na nakikita itong mga bagay na ito. Lalo sa mga mahal natin sa buhay, sa mga kakilala natin, sa mga mas bata, dahil sabi ko nga, sila talaga ang matinding biktima ng ganitong bagay. We have to guide them na mali yung bagay na yun. Sabi ko nga, it happens kasi internally eh. It could be something na it could be something na hindi mo nakikita. Kaya nga ang kailangan nila ay yung gabay natin. Isa sa mga bagay diyan, makausap natin sila patungkol doon sa kanilang nararamdaman. Makausap natin sila for us to better understand, and not only that, for them to better understand na mali itong desire na ito, mali itong attraction na ito na nararamdaman nila. We have to clarify sa kanila na ito'y magdudulot ng kasalanan. Ito'y magdudulot ng kasalanan. And of course,
Depende kasi kung ano yung sinasabi natin doon sa tendency eh. Ano? Again, I mean, iba-ibang act kasi yung pwedeng lumabas. Ano? Depende sa context ng lumalabas, hindi ko masasabi. Depende sa situation, that's something situational. Kung gaano katindi yung tendency na yun na nakikita or nare-reveal doon sa bata, well, it could be something nga talaga na act na ginagawa. Again, we never know. Depende sa situation. Pero kung sabihin na natin, on a level ng isang bata, nagkakaroon siya ng ganong klase ng attraction, nagkakaroon siya ng ginagamit ng term pagkagusto, no? Gusto niya, it just so happen it is same sex niya, kapwa niya lalaki, kapwa niya babae, kailangan natin silang gabayan. Kailangan nating maipaunawa sa kanila, mali iyan. No, ang disenyo ng isang lalaki ay ma-attract siya hindi sa kapwa niya lalaki, kundi sa babae. Ang babae, vice versa, ay ma-attract sa lalaki at hindi sa kanyang same sex. I hope ay nasagot po yung tanong. Next question po. Ay, una ho ay contribution muna and Samra to sagot. Then pangalawa question. Okay. Sige. Una ho ay let us be careful to do the word tendency. Kung anong ibig sabihin natin ng tendency. Baka mamaya akala natin basta mahilig lang sa pink. Bading na. Mahilig maglaro ng manika. Ay bading na. May mga bata na lumalaki, may batang lalaki na lumalaki sa tahanan na puro ate, nanay, tita ang kasama. Siyempre, ang magiging quote-unquote tendency niya, mahilig sa gawaing bahay. Medyo malamya magsalita. May tendency agad tayong sabihin ang tendency niya ay. So again, but ang gusto ko lang hong ilinawin ay yung attraction to the opposite sex. Minsan kasi pag halimbawa yung bata nag-shopping kayo, tinuro niya yung damit kulay pink, batang lalaki. Sabi mo, ano ka ba? Bakla ka ba? Teka muna. Okay? Iba naman ang pag tinuturo niya na ay yung kapwa niya lalaki. Yun. Okay? Sana mag-ingat ho tayo doon. May mga bagay na may mga churches na ang lalaki bawal magsuot ng pink. Kasi daw ay Pang babae. iba ho yun. Hindi yun ang ating pinag-uusapan. So let's be very careful na anuhan agad. Though ang kultura natin wala hindi. Si Brother Paul ay may mga pink na barong. Nakikita niyo ako. Parang last Sunday po ata yun nakapika. Last week suot ko, medyo mas matingkad lang. Nevertheless, ang kultura natin gusto nilang itulak kasi. Gusto nilang itulak. So mag-ingat ho tayo doon. Sa akin, yun yung isa. So let's be careful with that. Sa akin ho tanong, it's more on maybe nagamit yung word na attraction. Siguro makakatulong sa atin yung paano yung word na appreciation. For example, nanonood ka ng lalaki ka, nanonood ka or merong mga tao nagdadaan sa harapan, na-appreciate mo yung beauty ng isang babae. Ganda siya. Kasalanan na ba yun? On the other side, lalaki ka, may nakita kang lalaki, pogi ah. Kasalanan na ba yun? Merong appreciation, merong mga desire. For example, lalaki ka, binata ka, parang si Brother Daryl, desire niya nang magkaroon ng asawa. Ngayon, nakakita siya ng isang babae na merong attraction. So attraction itself ay hindi mali unless na ito'y hiwalay na sa salita ng Diyos. Kapag hiwalay na sa salita ng Panginoon, muli, ang lalaki ma-attract sa babae, hiwalay ba yun sa salita ng Diyos o sangayon sa salita ng Diyos? Pero pag ang lalaki na-attract sa kapwa lalaki, humihiwalay. So makikita natin saan nanggagaling. Yung isang attraction galing sa Diyos. Ang Diyos ang nagbigay nun. Para ang isang lalaki ma-attract sa babae, ang Diyos ang nagbigay nun. Pero ang isang lalaki ma-attract sa kapwa lalaki, yun galing sa kasalanan yun. Now,
may asawa ka na. May asawa ka na. Yun. Na-attract ka sa ibang babae. Okay. Kontra na yun sa salita ng Panginoon. Nakikita natin. So, ang determining factor, kung ito ba ay galing sa Diyos, tama, okay, or galing sa kasalanan, na kailangang paglabanan or at pagsisihan, ay ang determining factor ay ang salita ng Panginoon. So, hindi na siya naging tanong. It's more on yung word na, minsan kasi yung word na appreciation. Na-appreciate mo yung ilang mga bagay-bagay. Pero napakalnipis ng linya at madaling tumawid sa ninanasa mo na ang isang bagay na hindi kalooban ng Diyos para sa iyo. So makikita natin na ang lawak nito, hindi lang ito yung sa lalaki, maging sa ibang mga bagay. Nevertheless, ang focus ay yung attraction sa kapwa, sa same sex. Ito ay hindi sang-ayon sa salita ng Diyos. Then therefore, ito ay nag-uugat sa kasalanan. Kaya dapat, kung hindi nga pigilan, paglabanan, pagsisihan. Yes, thank you po. To echo lang din po, yun nga, meron lang din nga kasing fine line between dun sa attraction or yun sa appreciation, of course, sa creation ng Panginoon, bago dun mating doon sa sinful attraction doon sa creation ng Panginoon. Fine line lang yon. Sabi ko nga kanina, ang ginamit ko kanina na term is just a passing moment. It's just a passing moment na dumaan lamang sa isip mo, nagandahan ka, na-appreciate mo, maaring nagopuhan ka, kumbaga, na-appreciate mo. That's a good term na magamit doon. That's just a passing moment. Pero kapag pinalalim mo pa nga ng mas malalim pa roon, that becomes a sin na ngayon. Again, fine line lang yon. Fine line lang yon. At hindi nga po ito yung parang klase ng attraction na nakikita mo na externally. This happens internally. Hindi ito yung external, which is an act na ngayon. It becomes a behavior na kapag lumabas na ito externally. Yung pinag-aralan po natin is something that happens internally. It is something na hindi natin nakikita. Nagyayari lang ito na mabilis lang. Passing moment lang. You just appreciate yung creation ng Panginoon. Ganun lang siya. Pero pag mas pinalalim mo pa ito, nakikita na ito sa panglabas, that becomes a behavior, that becomes a sin. Nagiging kasalanan na ito. So, ganun po natin siya mas madidistinguish. Something na internal nangyayari. Of course, kasi nag-uumpisa, yung sin kasi nga, that happens na rin internally. Pero may fine line lang yon na difference dun sa dalawa. Meron pa po ba na gusto po magpahabol? Good morning po sa lahat. Salamat dun sa question na yan. Sa akin naman po, ang tanong ko dyan ay tanong at saka yung parang Sige. payo rin po. Ang tanong ko una, yung sitwasyon po ng pagiging bakla or tomboy, medically, meron siguro tayong maintindihan din. Meron kasing doon, ang tanong ko doon ay, pwede rin ba itong manggaling sa lahi? Kasi minsan itatanong natin, may lahi ba siya? Parang sa sakit. May sakit kang hika. O may lahi silang hika. Hindi kaya nang galing doon. At sa atin naman, sigurado, bilang isang tao, hinahanap din natin yung, may lahi bang bakla yung Kasi minsan, pag mayroong parang lumalabas nga na bata, parang babading-bading, ang magiging tanong natin, dun sa babaeng asawa mo o sa lalaki, ikaw ba may lahi ka bang bakla sa angkan nyo? Diba? Parang nagiging ganun ang tanong. Medyo malayo dun sa nagiging natin, hindi natin nandun sa topic. Inano ko lang sa medically, diba? At nakikita nga natin, sa bawat, minsan merong parang usap-usapan ng tao, bakit daw yung mga bading o tomboy, hindi naman daw nangangalak, bakit dumadami? Di ba? Napakarami natin ganong pag-iisip. Pero sa pag-iisip nga ng tulad ng halimbawa natin medically o yung kung galing sa lahi, ito ba ay yung nakakatulong gaya ng sa bayan ng Gomorra at Sodoma, di ba? Yung lahi doon nagmula yung parang maraming naging bading doon at doon dumating nga yung anghel na magliligtas sana doon sa kay Lot tsaka doon sa
pinagkaguluhan sila, nag-away-away yung mga bading na akin yung gwapo, nagkaroon ng gano'ng ano. Nanggaling doon sa lahi na yon, makikita natin sa Bible, di ba? Pero, ang sabi nga ng iba, bakit daw hanggang ngayon may mga bakla pa rin at tomboy? May nabuhay kaya doon sa Gomorrah at Sodoma. Yun lang, at saka siguro, yun yung tanong ko kung bakit kung yung pagiging bakla at tomboy ay meron bang ano yung pagiging lahi natin, yari, galing ka sa lahi ng apelyido mo ng ganon. Meron bang ano yun, meron kayang factor doon? Yun nga, yun lang ang tanong ko at kung hindi pa man nasasagot. Siguro ang payo ko lang din dyan kasi meron akong bina-Bible study nga na bakla doon sa PBI. Bago ko siya maisama sa Bible study, siyempre alam natin na baka mapulaan. Kinausap ko muna siya at sinare ko muna yung about sa gospel at pinaano ko sa kanya yung pakiramdam na magkaroon siya muna ng takot sa Diyos para yung pagmamalaki niya bilang isang bading ay wag niyang magawa sa akin. Kasi nga baka magkamali ako ng sagot doon at makita pag may nagtanong bakit may kasama ako sa Bible study na bakla, wala akong maisagot. Kaya yun, always pray. Pinag-pray ko muna bago ko siya isama sa Bible study at yun nga yung takot din na hindi ko masagot yung tanong niya. Kaya inuna ko muna sa prayer na bigyan siya ng takot. Kasi hindi sila naniniwala sa impyerno, kaya ganon. Kaya kung magkakaroon ng takot siguro ang tao, baka maibalik natin sila sa Diyos na kung ano yung ibinigay sa kanila na human o pagkatao ay magawa natin. Yun lang. At salamat at yun ay makadagdag sana sa ating pag-aaral. Okay, thank you po. With regards po doon sa question na ito ba'y nasa lahi well, hindi po ako naniniwala na ito'y nasa lahi in a sense na naipapasa ito sa dugo. Na kumbaga ay biologically it is something na naipapasa na katulad na lamang sa features ng isang tao. O di kaya sakit, karamdaman. Pero sin in itself, yun po ang nasa lahi. Yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Nagmula ito kay Adan at ito'y nagsalin lahi sa bawat isa sa atin, yung kasalanan. Sin itself, yung kasalanan. Yan po ang naipapasa. Now, dun po sa issue na yun, paano nangyayari na dumadami sila? Ang diablo po ay mayroong mga instrumento to tempt us sa kasalanan. The Lord Jesus Christ, when He was tempted, ang ginamit na instrumento, maraming mga bagay. Yung bato, gagawin niyang tinapay. Diba? Para kainin. Merong instrumento palagi na ginagamit. Yung kaharian sa mundo, ipinakita ng diablo sa Panginoong Kristo, ibibigay ko ang lahat ng ito sa iyo. Yung mga kapangyarihan. Merong mga instrumento to tempt us para magkasala. Now, dun sa sin ng homosexuality, ginagamit din po kasi ng diablo na instrumento yung mga taong nakapaligid. Yung mga taong nakapaligid. Hindi po sila dumadami by means of reproduction dahil again, hindi nangyayari ang propagation sa isang same-sex na sexual activity, but in the sense ng better term, in the sense ng influence ng ibang mga tao. Kaya nga po again, makikita natin which later on mapag-aaralan natin, dapat ang influence nating mga mananampalataya mas mabigat kaysa sa influence na naibibigay ng ibang tao sa kanila. And again, we wanna go back din doon. Gusto ko pong banggitin din, remember, merong different roles ang lalaki at isang babae. Isa rin ito sa mga impluwensya ng homosexuality. Na kapag hindi niya nakikita ng isang bata ng gender role ay nape-perform ng maayos. Ang tatay hindi niya nakikita ang leadership. Ang nanay nakikita niya mas nag-overpower.
So ang maaari din na mangyari ang isang bata na makita niya, ang maging tendency, maging inclination niya ay hindi rin niya ma-perform yung assigned na gender role sa kanya. Na dapat lalaki siya, ang ginagampanan niya are masculine roles. Pero dahil nakikita niya sa paligid niya ang influence, lalo ang family. Gusto ko pong bigyan ng diin ito dahil mabigat ang role natin as a family. Dapat mas malinaw sa atin as a family ang gender roles natin. Yun ang malaking bagay, malaking paraan paano natin matutulungan yung mga nakababata sa atin. Mas mapapalawak pa po natin ito later on. So, I'm encouraging everyone na subaybayan, sundan yung ating topic dahil mahirap po ito at kaya dinadahan-dahan natin, very challenging. Sabi nga ni Brother Boy last time, maselan itong topic na ito. Kaya I'm asking everyone, subaybayan natin, encouraging everyone, subaybayan natin, dahan-dahan na nating pag-aralan for us to know paano natin magiging maiintindihan and how we could minister sa mga homosexual persons. With that, manalangin na po tayo. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, O Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa iyong biyaya po, Panginoon, sa amin. Salamat po, O Diyos, na alam namin na Ikaw ang siyang may hawak sa aming mga buhay. At alam namin, Panginoon, ang pag-ibig mo ang siyang naging dahilan ng iyong pagkamatay para sa aming mga kasalanan. At hindi naiiba rito ang kasalanan ng homosexualidad. Alam namin, Panginoon, na nais mo na mailigtas mula sa kasalanan ang mga homosexuals. And so, Lord, we are praying na nawa gamitin mo po kami to understand this issue more at gamitin mo kami, Panginoon, upang maipaabot sa kanila ang ebanghelyo. Nang sa gayon, maipahatid namin sa kanila ang pag-ibig mo, Panginoon. O Diyos, maluwalhati ka maging sa aming pananambahan mamaya, nawa ay ang aming pagsamba ay maging mabangong samyo sa iyong harapan. Purihin ka, Panginoon. Ito pang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Meron po tayong 10 minutes para po sa ating break time.